Sila ay nagpupulong na at tinitingnan na yung maaaring gawing petisyon sa Korte Suprema. Hindi para patigilin yung ginagawang investigation, kundi ilagay lang sa tama yung pagtrato sa mga resource person. Sinasalaula na yung karapatang pantao ng lahat ng humaharap dyan sa Kongreso. Let me just briefly raise this. Yung isinantabi na ho yung saligang batas Yung Article 3, value wala na ho sa Kongreso Yung Article 3, Section 1, no person shall be deprived of life, liberty without due process of law. Number 2, yung Article 3 pa rin, Section 12, na hindi mo pwedeng gamitan ng force or intimidation that will vitiate the will. Pag dinanggel mo na hindi ka makakawi ngayong araw na ito, isasay kita in contempt, magbabago na yung pananaw mo doon. And finally, Article 3 pa rin, yung Bill of Rights natin, Section 17. Yung right against self-incrimination, uulitin ko, pag ikaw ay subject na ng investigation, akin to a custodial investigation, any moment, you can invoke your right against self-incrimination and no one and nobody can deny you that. And VP Sara also claimed that she already talked to an assassin in the event that she gets assassinated. Let's watch this clip. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. This statement, is this a serious threat? Or out of frustration? Are there any legal consequences to this? Yeah. Alam mo yung sinasabi kasi ni Executive Secretary, active threat daw. Siguro kay Attorney Bersamin, ikaw naman ay naging Chief Justice, no? Balik tayo sa grammar, English construction, yung use ng if, then. If something happens to me, then. So conditional. At saka, hindi siya threat kasi meron pang hindi sinasabi si Vice Presidente na lahat tayo hindi natin alam. Nagkaroon ba ng threat? Babalik tayo dun sa panahon na binabawasan ang security niya. Bakit siya umalma sa pagbabawas ng security? Hindi ko yun masasabi ngayon. Siguro si Vice Presidente na ang magsabi kung anong nangyari. Kaya ito is a warning. Kung may mangyari sa akin, para yung sinabi mo, pag may nangyari sa akin, iiwan ko ang mga dokumento kay Attorney Vic, kay Attorney Karen. Yun ay security. Yun ay pangpapahalaga na kahit ako mawala, na andyan kung ano nangyari. What about you, Attorney Vic? Is there even a distinction in the law? Because there are some offenses in our revised penal code on grave threats. Is this falling under grave threats? For me, wala pang nagaganap na krimen. Walang crime committed dahil tama yung sinabi ni Professor Malu. Yung pahayag na binitawan ni Vice President Inday Sara is predicated on the happening of some future event. Di pa nagaganap. So paano naging active threat? And gumawa rin naman siya ng paglilinaw later on doon sa konteksto, sa tamang konteksto ng kanyang pananalita. And when she said that, I think there was really a clear and present danger sa buhay niya at sa buhay ni Attorney Lopez doon sa loob mismo ng batasan. And if this were also based on the statements, she is saying that she hired an assassin in case something happens to her, would this also be considered an impeachable offense? Wala pa naman nangyayari, Attorney Karen. In fact, I think kaninang umaga ba or kagabi, inulit niya dahil alam naman natin ang spin. Ang nagme-meltdown dito ang gobyerno. The way they're handling the political persecution that they have initiated, sila nagme-meltdown. Inulit ni Vice President Inday Sara, at alam ko namang maraming nanonood at sumusubaybay sa iyong programa. Pasimplayin ho natin ang usapan, binibigyan kayong partida ni Vice President Inday Sara. Magsumailalim kayo sa fair, credible, open, and transparent hair follicle drug test. Yan lang inihingi sa inyo. Sasailalim din si Vice President Inday Sara. Dadagdagan pa niya yan. Mag-undergo rin siya ng psychiatric test. And do you think it is, well, some were saying that she should have her mental health checked. Payag naman siya, Attorney Karen.
Payag siya. Walang problema kay Attorney Sara Duterte yung paghahamon na yan. In fact, sabi niya, call. Pero bibigyan ko pa kayo ng partida. Sasailalim din ako sa fair, open, credible, and transparent hair follicle drug test. 2 test ang kanyang gagawin laban sa isang test na hinihingi. Hindi lang ho ito ni Vice President Inday Sara, hinihingi ng sambayan ng Pilipino, sumailalim ang Pangulo, ang lahat ng nasa ilalim na Executive Department sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. Why are you insisting on a hair follicle test? Among Para others. talaga walang dayaan. Dahil alam naman natin ang nangyayari, lahat parang nagiging transactional na. And probably this can be undertaken under the auspices of the Philippine Medical Association, among others. Yung mga credible na grupo. But why are we zeroing in on a hair follicle test as something that's essential? Is there any implication that drugs are being used? Titingnan lang natin yung nangyayari ngayon sa ating gobyerno. Sino ba ang namumuno? Sino ba ang may mandato? Sino ba nagmamando? Ang gulo-gulo na. At ako'y bahagi noon. Ang gaganda ng mensahe, we were campaigning under the banner of unity and continuity. Nasaan na ngayon yan? Sinira dahil lamang sa ambisyon ng iisang tao. Siguro dadagdagan ko yung sinabi. Sino yung iisang taong Alam naman ambisyon? natin, ang tinitingnan agad yung 2028. At ang nagiging lahat naman ng problema nagmumula sa mababang kapulungan. Sino ba ang namumuno sa mababang kapulungan? Hindi ba si Martin Romualdez? At open naman yung sinasabi nila, inuubos yung pera ng gobyerno sa ayuda, ginagawa tayong ayuda nation. So once and for all, para matigil na yan, at kung hindi ka naman talaga guilty sa inaakusa sa'yo, di ba mag-drug test ka na dito using the hair follicle drug test. Ako, Attorney Karen, ang pupuntuhan ko lang, sino ba ang Pangulo? Hindi mo nararamdaman kung sino ang Pangulo sa mga sitwasyon na ito eh. So babalik tayo. Hair follicle test, I'm challenging the present, the incumbent, Mr. Bongbong Marcos. Please do that. So that itong mga agam-agam mawala. Sino ang nag-govern? Sino ang accountable? Sino ang leader? Kasi kung inaalaw mo itong mangyari dahil sa programa ni Speaker Martin o ng asawa mo, hindi sila halal bilang Pangulo. Yun yung mandato ng pagiging Pangulo, mabigat, mahirap, matrabaho, pero yun ang ginusto mo, tumakbo ka bilang presidente. So accountable ka sa amin. So, but should that hair follicle test come out negative, then what then? What would be the what are you asking Ay, for? matagal na kasing hinihingi yan eh. Pero kung negative, edi negative. Bumalik tayo sa governance. Ayusin natin. Ayusin at itama. Kasi, alam mo, ang nakakalungkot dito, pag hindi na itama, may 3 tayong taon na ganito tayo. Samantalang ang ating mga kapitbahay sa ASEAN, lumalago. Tayo, magkano na ang peso? Magkano ang trabahador hindi makakita ng trabaho? Yung supposedly pump-priming the economy through the infrastructure projects, wala. Samantalang nung COVID bakit nabuhay ang ekonomiya? Dahil ang gobyerno nag-decide itapusin ang mga infrastructure project. So may sweldo, nakakabili, ang presyo kontrolado dahil COVID. So ako nalulungkot kasi kung sa susunod na 3 taon, ganito pa tayo, kawawa ang kinabukasan ng ating mga anak, ang mga susunod na salinlahi. Nakakalungkot yun. Well, before, some people were still hoping for a reconciliation in the UNI team. If that possibility is very dim, what would be your advice to Vice President Sara? Patuloy lang yan na maging maisog na namumuno at nasa likod po ninyo, Vice President Inday Sara Duterte, ang higit na nakararaming Pilipino. Alam niyo po yan at yan napatunayan sa final count ng inyong boto. At yung kanyang pinakitang tapang at determinasyon sa gitna ng panganib noong siya ay nasa loob ng batasan, yan po ang hinahanap ng tao, yung tunay na leader sa panahon ng krisis. Pagpatuloy po nyo yan, at dagdag ko lang bilang Panghuli siguro, Attorney Karen, yung sinasabing paano kung nag-negative doon sa open, fair, and transparent hair credible drug test. Di mabuti. Mabuti para doon sa inaakusahan na gumagamit ng droga.
mabuti para sa sambayan ng Pilipino na panatag ng ating loob na tayo ay hindi pinapamunuan at hindi tayo pinapaligiran ng mga drug dependents or drug users. Professor Malu, any Sa akin, message? siguro kay Vice Presidente, be a fiscalizer. Bantayan ho nyo ang budget ng Republika ng Pilipinas. Kasi yung budget na yan, hindi nagagamit ang veto power ng Presidente. Veto power saan? Veto power, itong sa ayuda, nakakasuka ho yan. Kung saan pinagkunan ang pondo para makalikom ng 800 million. Nakakasuka ang flood control projects na in-announce niya nung kanyang SONA. Magkano ho yan? 1.3 trillion. Saan napunta? 700 billion napunta sa Bicol. 70 billion napunta sa Region 8. Nasaan ang Calamity Fund, yung QRF? Bakit all of a sudden nawala? Bakit inaalaw ang speaker? Oo, ang pondo galing sa House of Representatives. Pero pag kinumpare mo yung NEP to GAB, ay talagang ang ibang-iba. Pag lumabas, mas lalong iba. Bakit ang Pangulo aalsin ang counterpart fund para sa foreign assistance project? Bansa yan. Programa yan. Natuloy na yan. Dumaan na sa NEDA. Kaya nga nasa budget. Why will you allow that? So, kung hindi mo binabantayan ang budget, yun ang single document na every year pinapasa ng Kongreso. Yun ang hingi ko kay Vice Presidente. Bantayan ho nyo ang budget line by line, lalo na ang special provisions. Thank you so much, Professor Malu and Attorney Vic. It was really a pleasure to have you both here today. Thank you, Attorney Karen. Thank you, Professor Malu. Thank you. When Vice President Sara Duterte blew her top on social media, she seems to have reached the limit of being barraged with allegations and her perceived political persecution. But her allies are confident that the Vice President would